Ano ka ba? Huwag mo nang isipin ang bagong boss mo. Nandito nga tayo para may makalandian ka man lang. Kung ano-ano pang iniisip mo dyan. Natatawang sabi ni Marvy. Naku, wag na. Stress na nga ako sa buhay, magdadagdag pa ako. Sagot ni Alicia. Inalibot ang tingin. Hinahanap niya ang isa pang kaibigan nila na si Jay, kung saan-saan na naman ito nagpunta. Hay naku Alicia, loosen up. Hindi na bata si Jay. Pabayaan mo na yon. Asikasuhin mo ang love life mo. Abot malalampasan ka na ng mga kabataan ngayon at hindi ka na din bumabata, mams. Sabi pa ni Marvy. Tama naman ang kaibigan niya, pero ayaw makinig ni Alicia. Masaya naman siya sa buhay single. Bakit pa siya hahanap? At saka may binubuhay siyang pamilya. Buti sana kung wala, ang dami niyang kapatid. Eto na lang, laro tayo ha? Bawal ang KJ. Aya ni Marvy. Umikot na lamang ang mata ni Alicia. Alam niyang inuuto lang siya ng kaibigan. Nagpapaalam na kasi siya rito at maaga pang pasok niya bukas. Mahigpit pa naman daw kasi ang bago niyang boss. Kaso, ang lintik na kaibigan niyang ito, inaya siya at ayaw pakawalan hanggat hindi raw siya nakakakuha ng kalandian ngayong gabi. Nabubulok na daw kasi siya. Pag hindi mo ginawa, ikaw ang magbayad sa lahat ng ininom natin dito at saka kinain. Pero kung ginawa mong gusto ko, ako ang magbayad dito lahat. Now, shall we start? Taas baba ang kilay na hamon ng bruhan niyang kaibigan sa kanya. Napaayos ng upo si Alicia. Abat hindi birong presyo ng alak at pagkain sa ganung lugar. Masakit sa bulsa ang hinihiling nito. Okay, game. Ngumisi si Marvy bago nilatag ang laro na sinasabi. Tinuro nito ang pinto ng bar na kinaroroonan nila. Kung sinong pumasok na lalaki dyan, pagkabilang ko ng 3, hahalikan mo siya. Game? Nanlaki naman ang mata ni Alicia. Kahit medyo lasing siya, hindi niya ugaling manghalik ng kung sino. Marvy, anong klaseng laro yan? Ano, ayaw mo? Putol ng kaibigan sa sasabihin niya. Di sige, ikaw magbayad ng lahat ng to. Umiling-iling si Alicia, sabay sabi na game siya. Yun naman pala madali ka naman pala kausap. Sige, in 1, 2, 3. Napatawa naman si Alicia nang ang unang pumasok sa bar ay isang babae. Paano ba yan? Babaeng pumasok. Ano na? Hindi counted yun. Dumating si Jay at nakisali sa laro. Umiling-iling lang si Alicia. Okay, here's the last offer. I'll give you the book of Tangent Love, plus a week vacation in Palawan next month, plus 10,000 cold cash right now. Napangisi naman si Alicia. Nagiging galante talaga si Marvy kapag lasing na. Okay, game ako dyan. Pera na yon, kaya hindi na niya pakakawalan pa. Pwede rin naman i-toothbrush ang halik sa kung sino. Okay, in 3, 2, 1. Muling bilang ni Marvy. Napasigaw ito at nanlaki ang mga mata. Sa pagkakataon kasi na yon, isang lalaki na ang pumasok sa bar. Ang neat ng itsura, guwapo, mukhang magpapare, at nagkamalila ng lugar na napuntahan. Tinulak-tulak si Alicia ng mga kaibigan niya, kaya naawat ang pagsipat niya sa lalaki. Tumayo siya, humanda para puntahan ang poging nakatayo at lumilinga sa loob ng bar. Ay, parang dededmahin ka lang yan, Beshi! Tantsaw ni Marvy. Hindi, akong bahala. Matapang na saad ni Alicia. Kinuha niyang alak na hawak ng kaibigan. Saka diretsong ininom yun. Nasa bar counter na ang lalaking target nila. Mukhang pupwestuhan ang hinahanap nito kanina. Umupo si Ali sa tabi ng lalaki. Kahit anong pa-cute dito, deadma pa rin ito ang ganda niya. Kaya naiinis na nag-order siya. Kuya bartender, pakibigay nga po sa akin ng alak na malakas ang tama. Saka yung pinakamahal. Nakasimangot na ininom ni Alicia ang order ni alak. Nag-order lang siya ng nag-order hanggang sa malasing siya. Miss, I think hindi mo na kaya. Untag sa kanya ng lalaking gwapo. Baka mo ba? Feeling super gwapo mo na. Well, para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw ang gwapong lalaki dito. Turan ni Alicia.
Lasing na ang tono. At pwede ba? Bitawan mo nga ako. Baka kalain nila kasama kita kung anuman. Baka hindi na ako makahanap ng lalaki dito. Really ha? Naghahanap ka ng lalaki sa lugar na to? Pero kanina ko pa na po nang nagpapapansin ka naman sa akin. Pagak na tumawa ang babae. Pasimpleng sinulya pa ng mga kaibigan. You're cute, mister. At gusto kong halikan ka. Pagkasambit ni Alicia sa mga kataga, agad niyang hinaklit ang batok ng nabiglang lalaki. Dare kiss lang naman ang ginawa niya. Pero bakit sandali lang siya na ang nilulunod ng labi ng gwapong lalaki. Unti-unti na rin siyang kinilabutan dahil sa haplos nitong nagsimula sa bewang niya, papunta sa kanyang pang-upo. Wala na, lasing na nga yata si Alicia. Nang kargahin siya ng lalaki patungo sa kotse nito, hindi man lang siya umayaw. Siya pa nga itong hindi nagpapaawat sa kakahalik sa hombre. Hinaumagahan, nagising si Alicia na tuyo ang lalamunan. Parang pinukpok ng martilyo ang ulo niya sa labis na kirot. Kagad niyang na-figure out na may hangover siya at sinumpang hindi na talaga siya iinom o magpapabudol sa mga kaibigan niya. Grabe talaga ang sakit! Daing ng dalaga habang sapo ang sariling ulo. Natigilan siya na may marinig na umungol mula yon sa isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Alicia nang mapagtanto na hindi lang siyang mag-isa sa kama. May kasama siya. Tulog ang lalaki kaya dali-daling kumilos si Alicia. Dinampot niyang nagkalat niyang damit. Napapadaing siya sa hapde na nagmumula sa gitnang parte niya pero binaliwala niya lang yun. Ang nasa isip niya ay ang makaalis sa lugar na yun bago magising ang nakasiping. Isa pa, may pasok siya. Ngayon niya makikilala ang bagong boss. Kaya dapat na talaga siyang magmadali. Tagumpay naman niyang naiwan ang lalaki sa loob ng kwarto. Nagtagumpay din si Alicia na alisin muna sa utak ang mga naganap hanggang sa makarating siya sa sariling bahay. Agad siyang nag-almusal at nagbihis para sa paghahanda sa trabaho. Naabutan siya ng traffic kaya halos napapatingin sa kanya mga nakakasalubong. Itong unang beses na na-late siya. Kilala siya sa trabaho bilang strikto at laging nauuna. Ay, salamat naman. Napahinga ng maluwag si Alicia dahil mas una pa siya sa kanyang boss. Late din ang bagong boss. Inayos ng dalaga ang sarili. Ilang sandali pa, may bulong-bulungan na sa mga kaempleyado niya. Pudyat na nakarating na ang bago nilang magiging boss. Lahat sila ay humilera at nagsiyuko. Good morning. Ikaw ba ang sekretarya ni Mr. Ocampo? May balak sana kong alisin ka sa pwesto. Meron kasi akong sariling sekretarya. Napalingon si Alicia sa lalaki. Napaawang ang labi nilang dalawa sa isa't isa. Ang iniisip ng bagong boss ay ito ang babaeng nakanaig niya kagabi. Habang sa isip naman ni Alicia ay sobrang gwapo ng lalaki. Pero nangako ka po sa dati kong amo na hindi mo ko aalisin. Medyo naiinis na wika ni Alicia. Okay, nagbago ng isip ko. Anang lalaki. Nagawa mo ba mga reports sa mga suppliers na tawagan mo na ba? Na-arrange mo namang schedule ng mga meetings ko? Tumungo agad si Alicia sa lahat ng tanong nito. Namangha naman si Turdy sa sipag at pagiging determinado ng babae. Lihim siyang napangiti. Eto, gawin mo to. At saka ito. Utos niya sa dalaga. Nilagay ni Turdy ang sandamakmak na papeles sa lamesa nito. Pagkatapos noon, nagsimula na ding magtrabaho sa Turdy. Pero kitang-kita niya mula sa sariling opisina ang mga kilos ng dalaga. Nakita niyang pagmamadali nito at hindi man lang siya tinignan. Kaya may naisip na naman siyang kalokohan. Tinawagan niya ang babae sa intercom. Yes sir, ano pong kailangan niyo? Sagot ni Alicia sa tawag ni Turdy. Tutok ang mga mata sa kaharap na computer. Ipagtimpla mo nga ako ng kape sa pantry. Pinalambing ni Turdy ang boses para maakit ang dalaga. Right away sir. Napatakbo si Alicia para itimpla ng kape ang bagong amo. Kahit inis siya dahil hindi niya inaasahan na ganito kasama ang bagong boss. Abat nilunod na siya sa papeles, basta na lang din siya kung istorbohin. Tinansya lang ni Alicia ang tamis ng kape. Nakalimutan kasi niyang tanungin kung gaano katamis o walang asukal. Bit-bit ang tasa ng kape. Pumasok na siya sa opisina ng bagong boss.
Hindi niya alam pero parang pamilyar ang mukha ng lalaki sa kanya. Hindi lang niya maalala kung saan niya ito nakita. Pero isa lang ang nananaig sa utak ni Alicia. Isang pogi at makisig ang lalaki. May pang-akit pa itong ngiti sa labi. Magulong mesa nito, samantalang ang tingin na may tipong guguluhin ang sistema ng kahit sinong Eva. Heto ng coffee niyo, sir. Thanks, Miss Alicia. Pagkatapos iabot ni Alicia ang kape, ay nakayukong aalis na sana sa opisina dahil madami pa siyang gagawin. Natigilan siya nang marinig ng ubo ng amo. Dinura nito ang iniinom, kaya dali-dali naman itong dinaluhan ng babae. Sir, ayos lang ba kayo? Ano ka ba? Bakit sobrang tamis ng kape na yan? Singhal ng lalaki. Natataranta si Alicia. Kagad na nag-init ang mga mata. Siguro, ito na talaga ang katapusan niya. Aalisin na siya sa trabaho. Wala nang saysay ang pagmamakaawa pa. Parang di mo ata ginagawa ng maayos ang trabaho mo, ha? Mas mabuti pang sekretarya ko. Ano ba't umiiyak ka? Idadaan mo pa ako sa pag-iyak. Sorry, sir. Napayoko na lang si Alicia at unti-unting pumatak ang luha sa mga mata. Hindi alam ang gagawin at sasabihin. Mali niya naman talaga. Dapat siyang humingi ng pasensya. Nakita naman ni Thirdy ang pagluha ng babae kaya nagpanik ito. Nagbibiro lang naman siya. Hindi niya alam ang gagawin para mapatahan ng kaharap. Itong unang beses na nangyari yun. Bakit ba kasi niya pinapahirapan ito sa unang araw ng pasok niya ron? Dahil ba nakanaig niya ito kagabi? O dahil may kakaiba sa kung anong nangyayari sa loob ng puso niya? O baka inis lang siya na ganun kadali siyang nakalimutan ng babae? Ano ba? Bakit ka umiiyak? Huwag ka nang umiyak. Sabi ni Thirdy. Mas lalong umiyak si Alicia sa harap ng boss. Natataranta na talaga si Thirdy, kaya niyakap niya na lang ang babae para naman tumahan na ito. Sige, pasensya na hindi na maulit. Di na katawayan. Tana. Sisigok-sigok na kinuha ni Alicia ang kwelyo ng lalaki at suminga doon. Humihingi naman ng sorry ang lalaki, kaya dapat may balik sa ginawa nito. Pagsinga na lang ang sisingilin niya rito. Nakita niyang napangiwi ang lalaki pero dinedma lang ni Alicia. Nagsalita siya na animoy aping-api. Kasi naman, nagmamadali ako kasi tapusin ko pa ang mga papeles ko na yon. Tapos utos ka ng utos. Hindi ko naman alam ang timpla ng kape mo. Sana ikaw na lang ang nagtimpla. Mulagat si Thirdy. Sinisi pa siya ng sekretarya. Samantalang kasama yun sa trabaho nito. Umiling-iling na lang siya at hinayaan na lang si Alicia na magsalita at magmaktol. Ang dami ng pinapatapos mo ngayong araw na to. Ano ba akala mo sa akin, makina? Imposible namang matapos mo ngayong araw mo ngayon. Pang isang buwan na gawain na yun. Ang dami ng papeles na yun, Alicia. Unti-unting kumala sa yakap si Alicia. Sinumaan ang tingin ng lalaki. Piningot niya ito kaya napaigik ng sakit sa tenga si Thirdy. Ba't pinaglalaruan mo ba ako, ha, lalaki? Hindi mo sinabi na pwede pala nagawin sa loob ng isang buwan? E di sana dinahandahan ko. Anak ng pusit naman, oh. Tatamaan ka sa akin. Tumakbo si Thirdy palayo sa babae, pero hinabol siya nito. Hindi ka naman nagtanong. Depensa ng boss. Di mo naman kasi sinabi agad. Nag-away pa sila sa loob ng opisina na animoy mga bata. Hindi nila alam. Pinagtitingin na sila sa labas ng glass door. Ang lahat ng taong nakamasid, iisa ang nasa isip. Nakasalukuyang nakakulong sina Thirdy at Alicia, sa mundong sila lamang ang nakakakita. Nang nadakip ni Alicia si Thirdy sa sofa, walang dalawang isip niya itong sinakyan. At pilit na pinipingot ang tenga. Iwas naman ang iwas ng lalaki. Huli na ang naramdaman ng babae na parang may matigas na tumayo sa bandang puso niya. Doon na siya natigilan at napaisip sa posisyon nila. Parang may sariling isip ang kamay ni Thirdy at kinabig ang babae para sa halik. Iyon ang halik na una niyang naalala nang magising siya kaninang umaga. Halik mula sa lasing na babae. Wet, shy, pero walang kumpas ang tamis ng labi ng babae. Nang halikan siya nito kagabi, yun din na naging reaksyon ng utak niya rito. Naghiyawan naman ng mga tao sa labas, sa nasaksihan. Natigilan silang dalawa, kaya dali-daling tumayo sa pwesto si Alicia.
Namumula na nagpaalam siya sa boss para ituloy ang trabahong iniwan. Kahit alam niyang malabo nang makabalik pa siya sa tamang wisyo. Hinalikan lang naman siya ng boss niya. At may kung ano na agad ang nangyayari sa tiyan niya. Abat may love life na si Miss Alicia? Hindi na siya magiging matandang dalaga na bugnutin. Pangasar ng mga kasamahan sa dalaga. Friendly kiss ba yun o welcome kiss? Halos pumutok sa sobrang pula si Alicia, kaya wala siyang nagawa kundi ang manahimik. Nakakahiya, hindi talaga siya tumutol nang halikan siya ng boss nila. Sa kabilang banda naman, si 30 ay may nakapaskil na malawak na ngiti sa labi. Nakahawak siya sa sariling bibig. Natikman na naman niyang matamis na labi ng babaeng nakaniig kagabi. Mas nasigurado niyang si Alicia yon dahil sa ninakaw niyang halik dito. Hindi niya malilimutan yon kahit parehas pa silang lasing. Bumalik na naman sa alaala ang nangyaring kaganapan kagabi. Mukhang hindi naman nakakaalala ang babae. Pero ipapaalala niya dito ang masarap na nangyari. Ilang minuto naman ay bumalik agad si Alicia, pero hindi na ito makatingin ng diretso sa mata ni 30. Alam ng lalaki na nahihiya ang dalaga sa kanya, kaya dapat na sigurong tigilan na niyang inisin ito. Iyakin pa naman din. Naging busy si 30 sa kaniyang trabaho. 3 kumpanya ang nasa kamay niya. Nang dumating na ang uwian, ay balak niyang ihatid ang babae, pero wala na pala ito. Baka bukas na lang ulit. Kinabukasan, mas naging extra gwapo si 30. Sinigurado niya talagang mapapansin siya ni Alicia. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang naisipan na sana maging interesado sa kanyang babae. Ang wet kiss na hindi niya makalimutan kay Alicia ay maaari namang ibigay sa kanya ng ibang babae. Hindi siya hipokrito. Marami na siyang naging kasintahan. Pero isa lang ang laging sinasabi ng mama niyang huwag siyang mananakit ng puso ng babae. Respeto at pagmamahal ang binibigay sa mga babae. Kaya siguro sa sobrang kapit at paniniwala niya, sa sinabi ng mama niya, siya naman ang niloko. Sa pogi at yaman, nagawa pa siyang lokohin at ipagpalit sa iba. Iba na talaga ngayon. At least, binigyan siya ng rason ng tadhana para muling sumugal sa pag-ibig. Tumikim siya. Hinalis ang kung ano-anong nilalaro sa isipan. Hindi niya alam kung saan niya nakuha na pag-ibig na ang nadarama niya kay Alicia. Good morning, Miss Beautiful. Suwabing bati ni 30. Pagpasok sa office, agad niyang nakita si Alicia. Lingid sa kalaman ni 30. Nanumbalik na sa katinuan si Alicia. Pinagpapantasyahan lang siya nito at naroon na pala siya sa harapan ng dalaga. Good morning din, Sir 30. Simpleng tugon ni Alicia. Inabot niya rito ang papel kung saan nakasulat ang schedule nitong meeting para sa araw na yon. Sige, nasend ko ng gagawin mo sa email. Gawin mo nang mabuti ha. Ang weird nito sa utak ni Alicia. Nang pumasok na si 30 sa opisina, binuksan agad niya ang sinabing email ng lalaki. Pagkabukas niya, ay bumungad ang quote na nagsasabing, Roses are red, tulip is violet. If you will be mine, I will be your vitamin sticky tiki in the rest of your life. Source, Google. Pinilit na nilabanan ni Alicia ang tawa. Dahil hindi connect ang hugot nito. Ang corny, pero nakakatawa. Abat hindi halata sa mukha ng bago niyang amo ang kakornihan sa katawan. Pero ang cute ng effort. First, you have to rest. Second, prepare later for lunch. Lastly, you are so ganda. Magbabasa pa ni Alicia sa ibang entry ni 30. Hindi lang pala corny si 30, konyo pa. Napailing na lang ang dalaga at sinumulang gawin ang pinapagawa ni 30 kahapon. Kesa hayaan ang kilig, magtatrabaho na lang siya. Sa sobrang tutok sa trabaho, hindi na malaya ni Alicia na 2:00 na ng hapon. Ganito naman siya lagi. Gusto niyang maging maayos at tapos ang lahat ng trabaho niya, bago ang sarili niya. May padabog na naglagay ng lunchbox sa lamesa ni Alicia. Gulat niyang tinaas ang tingin sa naglagay. Si Sir 30 masungit, ngunit medyo kalmado. Hindi mo sinunod ang sinabi ko sa email na mag-relax. Hindi ka naganda para sa lunch. Aayain sana kita mag-lunch.
pero sobrang tutok mo sa ginagawa mo. Hindi sa nagpapapansin ako, pero parang gano'n na nga. Kumain ka na, mamaya ng ginagawa mo. Mahabang ani ng lalaki. Tumango ang dalaga at lihim na napangiti. Nagpapapansin ng boss sa kanya? Bakit naman? Pabebeng tanong ni Alicia sa isipan. Siya nga pala, anong next meeting ko? Last meeting na sir, dinner with Mr. Carlton, yun lang. Sagot ni Alicia. Tumango si Terdy. Nakahilig pa din sa gilid ng pader at mataman na nakatingin sa dalaga. Hinihintay ni Alicia na umalis ng boss para makaumpisa na siyang lantakan ng lunch na binigay nito. Kumain ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka busog sa kinakain mo. Kahit hindi pa kumakain si Alicia, ay parang nasasamid na siya sa sinabi ni Terdy. Sinimulan ng dalaga ang pagkain kahit nandun ang boss. Sa sobrang gutom, nalimutan na niyang pinapanood siya ni Terdy. Salamat sa palunch mo, masarap. Aniya sa lalaki nang matapos siyang kumain. Kuminang naman ang mga mata ni Terdy sa sinabi nito. Talaga? Masarap? Weh, rate mo nga. Excited na wika nito. Mga 9.8/10 kasi medyo ayoko ng gravy. Hindi ako mahilig. Pero overall masarap. Medyo mayabang na sumandal sa pader si Terdy. Sabay flex ng muscle sa braso. Ako lang naman nagluto niyan. At saka next time, pag-iigihan ko pa. Nagulat naman si Alicia. Hindi niya ina-expect na marunong magluto ang boss niya. Marunong po pala kayo magluto? Interesado si Alicia na malaman ang background nito. Gusto nitong makilala ang lalaki ng lubusan. Oo, tinuturuan ako ng mama ko simula bata ako. Sige, simula ngayon. Huwag ka nang bumili o magluto ng lunch mo. Lulutuan na lang kita. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo, sir. Huwag mo nga akong tawagin na sir. Terdy the Pogi na lang. Biro nito, sabay lapit sa kanya. Tumawa naman si Alicia sa sinabi nito. Sira, alis na, gagawin ko pa to. Sumama ka sa dinner mamaya. Seryosong sabi ng lalaki. Tumango si Alicia kahit ang plano niya sana sa dinner ay mag-ayos ng kondo niya. Ganun lang ang naganap sa buong hapon. Kinukulit siya ni Terdy. Hinahatian ng dalaga ng merienda at iba pa. Sumapit ang dinner. Hindi na nagpabebe si Alicia at sinumahan ng boss. Inalalayan ni Terdy si Alicia palabas ng sasakyan. Dumating sila sa restaurant na nakaschedule ng mas maaga sa 10 minuto. Nag-order na sila agad pero mga ilang minuto pa ay walang dumating ni Mr. Carlton. Naiinip na si Alicia. Sana umuwi na lang siya nang nahatid niya ang amo dito. Naghihintay ata sila sa wala. Kahit si Terdy, inip na. Ilang beses na din ito tinawagan ng kamiting niya. Umabot ng 1 oras ang kanilang paghihintay. Abot malamig ng pagkain, sir. Wala pa din sila? Sila ang may kailangan sa atin pero bakit tayo naghihintay dito? Hindi makapaniwala yung sambit ni Alicia. Sumang-ayon naman si Terdy. Inis na inis siya nang tumunog ang kanyang telepono. At sa wakas, tumawag na din ang hinihintay. Hello, bakit wala pa kayo dito, Mr. Carlton? 1 oras na kami ditong naghihintay. Tigil inis na sabi ng binata. Pasensya na, Sir Terdy, pero hindi makakatuloy si Mr. Carlton dahil may family emergency po siya. Pasensya na po talaga. Magsasat na lang po ulit kami ng bagong meeting schedule. Paumanhin ng babae sa kabilang linya. Doon lumabas ang inis at piko ni Terdy. Sana naman tinawagan na tinext nyo kami. Anyway, the offer is declined. Wala nang another schedule. You guys waste your time. Inend niya ang call at humingi ng pasensya sa kanyang sekretaryang si Alicia. Pwede mo nang kainin ng pagkain. Hindi daw sila makakatuloy. Sayang na naman ang reservation natin kung hindi natin susulitin. Aniya sa dalaga. Nilantakan agad ni Alicia ang pagkain na nasa harap nila. Matapos kumain, nagpaalam si Terdy sa dalaga. Nagpunta siya sa restroom. Haharanahin ko mamaya si Kelly bro, tapos magpo-propose ako. Kinakabahan nga ako eh. Hindi maiwasan na marinig ni Terdy ang usapan ng mga kasama niyang lalaki sa CR. May biglang ideya na pumasok tuloy sa isip niya. What if
Haranahin din niya si Alicia. Total, wala naman siyang ka-meeting ngayon. Nandiyan naman si Alicia. Pagkakataon niya na ito para dumiskarte. Lumabas sa attorney at pumunta sa counter. Kinausap niya maghaharana sa table nila. Hindi naman kasi siya magaling kumanta, kaya ang mga ito na ang bahala. Sa kabilang banda naman, si Alicia ay tutok na tutok sa pagkain, nang biglang may sumulpot na nakablak na tao at nangharana sa harap niya. Bigla ring sumulpot si Thirdy sa kung saan. Nakanganga ang dalaga, hindi alam ang sasabihin at ang reaksyon. Nalaglag ang dumpling sa bunganga ni Alicia. Ano to, Thirdy? Binigyan siya ng chocolate at flowers ng lalaki. Total, hindi kita naka-lunch kanina at hindi dumating ang ka-meeting natin. Ngayon, i-date na lang kita. You are really so ganda, Alicia. Uminit naman ang pisngi ni Alicia sa sinabi nito. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Parang ito ata ang sinasabi ng mga kaibigan nila. Basta pag-ibig, walang pinipiling lugar at oras. Ba't si Thirdy yata ang lalabag sa rules at priority niya sa buhay? Salamat dito. Unang beses ko itong naranasan. Sabi ni Alicia kay Thirdy. Nakita naman ng babae ang gulat sa mukha ng lalaki. Walang may nagbalak na ligawan ka? Meron naman, pero lagi kong nire-reject. Ang swerte ko naman. So, may I have this dance? Masayang nagsayaw ang dalawa. Ilang linggo naging ganoon ang kanilang setup. Sasabihin nito na may meeting sila na late dinner, pero ang ending ay date lamang nila. Grabe talaga ang diskarte ng boss niya. At sa diskarte nito, ay unti-unting nahuhulog ang loob ni Alicia sa binata. Hala, in love ang ating workaholic na kaibigan! May himala! Bulalas ng kaibigan niyang si Marvy. Sinapok ni Alicia ang kaibigan kasi gumagawa sila ng eksena sa mall. Sira, inaano ng boses mo, nakakahiya? Tumawa lang si Marvy. Masyadong masaya. Palibhasa, itong nagpasimuno ng dare, kaya nagkakilala sila ni Thirdy. Pero totoo, in love ko sa boss mo. Akala ko ba work ethic rule over? Ano nangyari? Tumawa si Alicia. Ewan ko na rin. How ironic na si Alicia pa ang sumumpa na hindi siya mai-inlove sa boss niya dahil unprofessional iyon. Pero ito siya, hulog na at walang balak na umahon. Congrats girl ha! Masaya kami para sa'yo. Hindi ka na namin kailangang i-blind date tapos iiwan mo lang sa ere. Anyway, dahil dyan, libre ko! Masaya si Alicia dahil suportado siya ng mga kaibigan niya. Wala mang sinasabi na label si Thirdy, nakikita naman ng dalaga ang efforts niya at balak na niya itong sabihan sa nararamdaman niya. Isang magandang balita pa ang nakarating kay Alicia. Nabili na ng pamilya niya ang lupang inaasam-asam nila. Dahil sa mga blessing at good news, naisipan niyang tugunin na si Thirdy at nang mabigyan na nila ng label ang kung anumang namamagitan sa kanila, sinundan niya ito ng PDF file at naisipan na ipag-bake ng cookies. Masayang pumasok si Alicia ng umagang yon. May bitbit siyang bake cookies para kay Thirdy. Divine, nandito na ba si Thirdy? Tanong ni Alicia sa katrabaho. Oo, ma'ams. Mas maatang timpla. Ikaw lang atang sigot dyan. Pabirong sagot ni Divine. Tumawa lang si Alicia. Kalat na talaga sa lahat kung ano man ang nangyayari sa kanila. Kumatok muna si Alicia ng 3 beses para ipakita na kahit close sila ni Thirdy ay may respeto pa din sila sa privacy ng isa't isa. Pumasok siya matapos ang 2 katok at doon umangat ang tingin ni Thirdy. Nagulat si Alicia sa lamig ng tingin ng lalaki sa kanya. Hi. Busy ka ba? Busy sino? Off mo ngayon, diba? Bakit ka pumasok? Sabi ni Thirdy sa kanya. Nangunot naman ang noo ni Alicia. Kahit naman ng 1 linggo pumapasok ako, diba? Okay lang naman. May sasabihin lang ako sa'yo. Saka may dala akong day cookies. O diba, paborito mo to? Masayang ani ng babae. Sabay lapit sa mesa ng boss. Malamig pa rin ang tingin ni Thirdy sa kanya. Pakilagay na lang dyan. Ang dami ko pa kasing dapat gawin. Pwede ka nang umalis pagkatapos. Napaawang naman ang bibig ng dalaga sa gulat. At the same time,
Medyo nasaktan sa tono ng pananalita ni 30. Ayos ka na ba, 30? Mukhang hindi ka okay ngayon ah. May sinat ka pa rin ba? Sabi sa'yo, huwag ka muna magtrabaho eh. Ang tigas talaga ng ulo mo. Tinapa ni Alicia ang lieg ng lalaki, pero winaksi lang nito ang palad niya. Ano ba? Mainit ang ulo ko ngayon, Alicia. O diba? Umalis ka muna. Hindi ako aalis hanggat hindi mo nabubuksan ang PDF na sinend ko sa'yo. Pagmamatigas ng babae. Nakita ko na walang importante dun. Except sa blanco lang naman ang laman. Are you playing with me, Miss Decino? Dali-dali agad tinignan ni Alicia ang PDF gamit ang cellphone niya. Oo nga, blanco lang. Hindi niya pala na-save. Ay, pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya. Pero sige, harap-harapan ko na lang sasabihin. 30, mahal na ata. Sir, meron pong babae na pilit na pumapasok dito, sir. Papapasukin ko po ba? Singit ni Divine sa automatic intercom. Wrong timing pang babae. Sige, baka importante yan. Sagot ni 30. Wait, patapusin mo muna ako, 30. May sasabihin ako. Importante din to. Biglang wika ni Alicia. Napansin niya kasi na parang naghahanda na sa pag-alis ang lalaki. Next time na lang, Miss Decino. The company is facing a lot of problems these days. At alam kong alam mo na ako lang ang nag-handle nito. Please excuse me. Naiwan si Alicia na nakatunganga at hindi makapaniwala. Parang iba talaga si 30. Parang hindi ito ang nakilala niyang 30 sa loob ng isang buwan. Hahabulin niya sana ito. Bigla naman siyang nahilo. Napakapit si Alicia sa table ni 30. Medyo blurred ang paningin niya nang muli siyang nagmulat. Actually, nung nakaraan pa siya naging mahiluhin. Iniisip niyang baka epekto na ng palagian yung pagharap sa computer. Sa kabilang banda, si 30 ay namomroblema sa sinabi ng ama. Bala kasi nitong ipakasal siya sa anak ng kumpare nito, kahit sinabi niya na may nililigawan siya. Ang nakakainis pa, daig niya pa ang nasa lumang love story. Kung hindi daw niya lalayuan ang babaeng nililigawan, lahat ng mana ay maglalaho sa kanya. Hindi takot si 30 na mawala ang lahat sa kanya, basta kasama niya si Alicia. Pero pinagpaguran niya kung ano man na mayroon ng kumpanya. Pero binantaan ulit siya ng ama sa text. Kaya nang biglang dumating si Alicia sa opisina niya, halos masuntok ni 30 ang pader. Ang nakakatawa pa, ang ex niyang si Bea ang pinapakasal sa kanya. Ito ang babaeng bumasak sa puso niya ng paulit-ulit. Pwede ba, Bea? Umalis ka na. Baka makita ka pa dito ni Alicia. Mahinahon, ngunit may diin na wika ni 30 sa babae. Ito ang itinawag sa kanya ni Divine. Nagmamatigas naman ito. Hindi ako alis dito. At sino bang Alicia na yan? Is she better than me? Is she prettier than me? Is she richer than me? At sa kapabayaan mo nga, at nang makita niyang tapos na kayo. Nakangising litanya ni Bea. Baliw ka na. Alam mo yun, hindi ako sa'yo. Hindi ako pumayag kay Daddy. Huwag kang ilusyonada. Sa pinapakita mo, mas lalo mo akong binibigyan ng rason. Bakit worth it na piliin si Alicia kaysa sa'yo? Oo nga pala, wala akong choice. Walang emosyon na sabi ni 30 sa babae. Hindi pa tayo tapos. Mapapasakin ka pa din. At wala kang magagawa kung maging masaya sa piling ko. Mag-uusap pa tayo. Banta ni Bea. Humugot ng malalim na hinga ang binata at napahilot ng sentido. Kinabukasan, umasa si Alicia na babalik na ulit ang trato ni 30 sa kanya. Pero mas lalo lang naging malamig at tahimik ang pakikitungo nito sa dalaga. Umabot ng 1 linggo na ganun ang ganap nila. Kahit ang mga katrabaho ni Alicia ay tinatanong siya kung bakit naging iba si 30. Pero ang lagi lang sagot ng dalaga ay wala lang ito sa mood o masyado lang maraming problema sa trabaho. At sa loob ng 1 linggo ay mas lalong lumala ang pagsusuka at pagiging moody ni Alicia sa umaga. May araw nga na kahit anong gawin niya kay 30 ay nasusungitan niya din ito. Sabi ko naman sa inyo, may pakiramdam na ako na ibang the moves ng 30 na yan. Masyadong mabilis. No offense girl ha, I'm just stating facts. Parang ring the bell na dahil hindi mo siya kilala, pero nag-aakto siya na kilala ka niya. At ngayon, tama nga hula ko. Sa una lang magaling mga lalaki na yan. Tumango si Alicia. Kaka-break lang ni Marvy sa boyfriend niya.
Kaya bitter din ito. Hindi lang yun ang pinoproblema ko, Marvy. Ang araw-araw na pagsuka ko din. Masyado na siyang abala sa akin. Lagi din akong nangangasim at gusto ng mangga na may bagoong. Hindi ko na talaga alam ngayon. At sa kasabi ng mga katrabaho ko, tumataba daw ako. Magpacheck na ba ako? Ani Alicia sa kaibigan. Nakatulala lang si Marvy sa kanya. Kinakausap kita, Marvy. Ano sa tingin mong gagawin ko? Alicia, hindi sa pagiging intrigera ha. Pero may nakadiyo ka ba sa kama? Nung gabi sa bar, saan kayo nauwi ni 30 nun? Napaisip si Alicia bago nakagat ng ibabang labi. Naalala niyang delayed na rin ang monthly period niya. Ito na nga ang sasabihin ko. Nalimutan kong ikwento last time. Huwag ka magugulat ha. Kasi nung nag-bar tayo, nung naglaro tayo na kung sinong pumasok na gwapo sa bar ay hahalikan ko. Sa sobrang kalsingan ko, hindi ko na alam. Tapos, ang alam ko lang, nagsasayaw kami at yun, nauwi kami sa kwarto. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko maalala mukha niya dahil lasing ako nun. At madilim sa kwarto. Antikan na. Unprotected ba kayo? Dilip ng mata na tanong ni Marvy. Tumango si Alicia. Sa tagpi-tagping eksena, napagkasya nila mga nangyari ng gabing yun. Hindi kaya buntis ako? Mahinang tanong ni Alicia. Hindi pa naman sigurado. Halika, samahan kita sa klinik. Aya ni Marvy sa kanya. Kahit nagdadalawang isip, tumuloy sila sa klinik. Nang makarating sila sa klinik, hindi naman sila gaanong nagtagal sa pila. Kagad silang inasikaso at binigyan ng strip para sa pagkumpirma kung buntis nga siya. Kakalabas lang ni Alicia sa banyo. Kakatapos niya lang mag-take ng PT. Ang mga kaibigan niyang sina Marvy at Jay ay namumutla din habang nakatingin sa kanya. Ini-examine na ang PT. Kung ano man ang maging resulta, handa si Alicia na tanggapin ito. Nandito na at saka ginusto niya to. Papanindigan niya. Ang kinakabahala niya lang ay si 30. Ilang minuto ng paghihintay nila, pumasok na ang doktora na kilala ni Marvy. Kalista, anong resulta? Tanong ng kaibigan niya. It's a positive. Buntis ang kaibigan mo, Marvy. Congratulations, Alicia. Nagsiiyakan na ang magkakaibigan. Masaya sila pero, at the same time, nasasaktan dahil hindi alam ni Alicia kung ano na ang sunod na mangyayari. Ano na si 30? Umiiyak na tanong ni Alicia sa dalawang kaibigan. Ano ka ba? Kung mahal gusto ko nun, gagawa ng paraan si Lord. Di bale, kahit anong mangyari, nandito na kami para sa inyo ng future inaanak namin. Sa labis na tuwa, nagpahanda sila Marvy ng munting selebrasyon para sa magiging inaanak. Pero ang mukha ni Alicia ay parang namatayan. Ano ka ba, buntis? Huwag ka magpaka-stress. Halak ka, baka sumungit si baby. At narinig mo naman sinabi ng doktora kanina, di ba? Bawal ang stress sa'yo. Kaya be healthy para kay baby. Wika ni Jay, sabay bigay sa fresh apple juice na pinaglilihian ni Alicia. Hindi ko alam. Aamin ba ako sa kanya tungkol dito? Kung worth it naman, edi go! Sabi ni Marvy. Basta good or bad ang resulta, tanggapin mo. Ang lakas mo pala na nakationg mo, isang gabi lang, jaunties ka na agad! Biro pa ng kaibigan niya. Nabuo na ang plano sa isipan ni Alicia. Aamin siya kay 30. Kung ano man ang mangyari, bahala na. Pagkatapos ng selebrasyon nila ay nakapagpahinga na din si Alicia. Balak niyang sabihin ng pagbubuntis kay 30, bukas na bukas. Kaya kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga para magsuka at matulala. Pero kalaunan ay naghanda na siya para sa trabaho. Kakapark lang ni Alicia sa isang restaurant para kumain ng agahan nang mapatigil siya. Nakikita niya ang tao sa loob. Si 30, may kahawak kamay na babae. Parang nadurog at nawasak ang puso at mundo ng dalaga. Unti-unti siyang lumuha. Sa sobrang sakit ng kanyang puso, parang hindi siya makahinga. Akala niya may namamagitan na sa kanila. Parehas lang pala si 30 sa mga lalaki dyan. Lumuluhang bumalik sa kondo si Alicia. Walang lakas na pumasok pa. Ano nang gagawin niya? At parang wala na siyang susunod na plano. Hindi sanay sa walang plano si Alicia. Gusto niya, handa ang lahat.
Pero ito ang hindi niya inaasahan. Masakit pero dapat tanggapin siguro na hindi talaga para sa kanya si 30. Buong araw na walang gana ang babae. Pinilit lang ni Alicia na kumain para sa baby na nasa tiyan niya. Nasa pagtulala siya sa kisame nang makatanggap ng tawag mula sa ina. Anak, kailan ka uwi dito sa atin? Miss ka na namin. Noong karaang taon hindi ka nakapunta. Sana naman makadalaw ka man lang dito. Anang nanay niya kay Alicia. Sa sobra niyang subsob sa trabaho, kahit espesyal na okasyon ay hindi nadadaluhan ng dalaga. May bigla tuloy pumasok na ideya sa utak niya. Huwag na kayo mag-alala, ma. Uuwi na ako dyan. Pagod na din naman ako sa trabaho. Sapat na din naman ang ipon ko para mabuhay ang anak ko. At kayo, ma. Narinig ni Alicia ang kalabog sa kabilang linya. Pedring! Halika dito! Sigaw ng nanay niya sa kabila. Napatawa naman siya. Ano ba yun, mahal? Dinig niyang ani ng tatay niya sa kabilang linya. Abay, ang anak mo buntis daw! Ha? Ako ang kakausap dyan. Kinuha ng tatay niya ang cellphone mula sa nanay niya. Anak, totoo bang sinabi ng mama mo? Buntis ka daw? Hinimas-himas naman ni Alicia ang tiyan. Medyo may konting umbok na ngayon. Opo pa, may apo na po kayo. Oh, i-celebrate natin yan. Sino ang ama? Kailan ang kasal? Doon na wala ang ngiti at sigla ng dalaga. Hello pa? Sabi ka. Hello? The number you dialed is now unattended. Please try your call later. Tut tut. Kunwarian na sambit ni Alicia sa mga magulang. Abay, Meredith, hindi ka nakapagpaload ata. Choppy daw. Nakapagpaload ako 50, ah? Sagot ng nanay niya. Wala na daw unattended. Nakangiting inalis ni Alicia sa tenga niya ang cellphone. Iyon ang huling pag-uusap nila bago pinutol niya ang linya. Pag nasa romblo na lang siya, mag-e-explain sa ama at ina kung ano ba ang napasukan niya at nabuntis siya. Magre-resign si Alicia sa susunod na linggo. Papatapusin niya munang project na nasimulan at hindi na kailangan malaman ni 30 na buntis siya. Kinabukasan, nagsusuka si Alicia. Masakit man ang ulo, ay pinilit niyang tumayo para maghanda sa trabaho. Baby, be gentle to mommy please. Magtatrabaho lang si mommy para sa atin. Promise, next week, pahinga na tayo. Pakikiusap ni Alicia sa tiyan niya. Mukhang naunawaan naman siya ng baby at umayos ng lagay niya pagkatapos. Pagkapasok ni Alicia, bumungad agad si 30 sa kanya. Nakaupo ito sa upuan niya. Magandang umaga, sir. Ano pong kailangan mo? Bati ni Alicia sa boss. Naninibago naman ang binata doon. Ayos ka lang ba? Mukhang wala ka pang tulog, Alicia. Siyempre, hindi ako pinatulog ng anak ko. Tapos, dagdag mo pang nakita kong senaryo kahapon. Pagkakausap ni Alicia sa isipan. Wala, sir. Pwede po bang umalis na po kayo sa upuan ko? Sisimulan ko ng trabaho. Unti-unting tumayo si 30 sa upuan at nagbigay ng daan para sa babae. Mukhang wala na naman sa mudang lalaki. Buhat ng linggo pa. Minsan sobrang saya naman ito. Hindi na lang ginulo na 30 si Alicia. Naisip niyang baka buwan ng dalaw nito, kaya medyo masungit. Pero buong araw na, hindi talaga siya pinansin ni Alicia. Nang hindi na natiis ang nararamdaman, kinumpronta na niya ito. Ano bang problema mo, Alicia? Bungad ni 30 sa babae na kakagaling sa CR. Wala tayong problema, ano ba? Huwag mo na akong guluhin. Naiirita ang sagot ni Alicia. At nang aalis ito ay pinigilan siya ni 30 sa pagharang sa dinadaanan nito. Iniiwasan mo ba ako? Ito na, may sasabihin na ako sa'yo. Aamin na ako sa'yo sa dahilan kaya ako nagbago. Alam mo 30, hindi kita maintindihan. Ayaw mong iniistorbo ka noong nakaraang araw. Ngayon naghahabol ka naman. Nakasinghot ka ba ng ipinagbabawal na gamot? Masama yan ha? At saka please lang, huwag ka ng ganito. Hindi na ako interesado sa sasabihin mo. Pinakita mo lang naman sa akin kung bakit o rason na hindi kita dapat pakinggan. Oo, nanalo ka. Nasaktan mo ako sa mga ginagawa mo sa buong buwan na to. Pero alam mo kung anong masakit? Ani mo gripo na tumulo ang luha sa mata ni Alicia. Nanghihina na din si 30
Sa sobrang sakit na makita ang mahal niyang umiiyak dahil sa kanya. Alam mong mahal na kita, 30. Pero pilit mo akong nilalayo sa'yo. Hindi ko alam kung bakit at wala na akong pakialam kung bakit. Pwede mo naman sabihin na hindi mo na ako mahal kahit para sa akin imposible. Na nawalan ka lang ng pagmamahal sa isang buwan. Nabigla ka lang ng bago at nawalan ng nararamdaman. Pero iisipin ko ganun na yon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magiging padalos-dalos. Pero eto ako, isasend kong resignation letter ko sa email. Hindi ko na kaya. Wala rin namang tayo, di ba? Sabi ko patatapusin ko ang proyekto ko. Pero hindi ko na kaya. Sana maging masaya ka sa kung anong desisyon mo man sa buhay. Litanya ni Alicia. Umalis siya sa harapan ng lalaki at minukop lahat ng gamit at pinagakot sa guard dahil aalis na siya. Habang si 30 naman ay nakatulala, nasasaktan, pero ang bigat ng paa, bibig at kamay niya para kumilos na kausapin o magmakaawa man lang sa babae. Siguro dahil alam ng lalaki na nasasaktan na nito si Alicia ng sobra at deserve niyang makalaya. Kung para talaga sila sa isa't isa, para talaga sila sa isa't isa. Umalis si 30 sa kumpanya. Hindi niya gustong awatin si Alicia. Kailangan niya munang maayos ang dapat ayusin para maging malaya na silang dalawa. Ma? Bungad ni 30 nang sagutin ng ina ang tawag niya. 30 anak? Bakit? Nasaan ka, ma? Kakausapin lang kita. Umiyok pa nga ang binata habang nagsasalita. Tigil sa paghagulgol. Umiiyak ka ba, anak? Nandito ko sa dating bahay ng tita Criselda mo. Ano bang problema? Nang malaman kung nasaan ang nanay niya, agad na pinutol ni 30 ang tawag para mapuntahan niya ito. Katulad noong maliit pa siya, magsusumbong siya sa ina niya. Isusumbong niya ang daddy niya. Mama, bakit ganito kahirap? Agad na niyakap ni 30 ang nanay niya. Ano bang problema, 30, at nang matulungan kita? Gusto ni Papa na ipakasal ako, pero ayaw ko. May gusto kong iba. Sumbong ni 30. Aba, loko, pwede ipaglaban mo. Ano pang iniiyak mo dito? Unti-unting tinignan ng binata ang ina. Nakita naman ni Martha ang pagsisisi at pagmamahal sa mata ng anak. Pero umalis na siya, ma. Ayaw na niya sa akin dahil sa mga ginagawa ko. Kinuwento ng binata ang mga ginawa niya, kaya sinampok naman siya ng ina. Alam mo naman na ganyan ang ama mo? At sa kami pagpipilian ka naman kung gusto mong ipaglaban ng relasyon niyo. Alam mo kung ano ka? Tanong ni Martha. Ha? Duwag ka, 30. Duwag kang ipaglaban ng gusto mo. Ganyan ka na noon pa man. Pero buti nga't hindi mo naisip na habulin siya kasi magiging padalos-dalos ka na naman dahil sa emosyon mo. Ngayon ang dapat mong gawin ay tatagan mo ang sarili mo. Kung talagang para kayo sa isa't isa, magiging kayo. At kung makahanap man yun ng iba, di hindi talaga kayo. Sa ngayon, nasa iyo na kung magbabago ka o hindi. Ang sa akin lang, kung ganyan ka ay ewan ko na lang talaga. Alam mo naman na kahit wala na kami ng ama mo ay napalaki ka namin ng maayos. Tinatanong namin ang desisyon mo sa mga gagawin namin. Emosyonal at pisikal. Ewan ko ba dyan sa ama mo at nabagok ata ang ulo at ginagawa yan? Wala tayong magagawa. Basta isipin mo, anak. Nasa sayo ang desisyon kahit anong mangyari. Hindi talaga nagkamali ng pinuntahan si 30. 2 taon nang hiwalay ang mama at daddy niya, pero hindi nagkulang ang mga ito sa kanya. Ngunit napapansin ni 30 ang pagbago sa ugali at kinikilos ng daddy niya, kaya naguguluhan siya. Sa kabilang banda naman, si Alicia ay umiiyak habang nakayakap si nanay at tatay nito. Kakatapos niya lang magpaliwanag. Tanggap pa rin siya ng mga magulang niya. May naipundar naman na lupa si Alicia, kaya hindi siya namumroblema kung saan kukuha ng pagkakakitaan. Dito niya balak palakihin ang anak. Nasasaktan pa rin ng babae, pero para sa anak niya, magiging matapang siya. 3 years later. Naging maulad ang buhay ni Alicia at ng anak niyang lalaki na si Teddy. At sa kabila naman, naging mas maulad din ang mga kumpanya ni 30. Isa na lang ang kulang sa kanya, ang minamahal niyang si Alicia. Diyos ko, Teddy, kakasabi ko lang na huwag kang susunod kay Jok-Jok. Yan tuloy. Pangaral ni Alicia sa anak.
Ang dungis-dungis si Teddy. Naligo ito sa sapa at naglaro ng putik. Aray ko po, Nay! Reklamo ng bata. Kinukuskus kasi ng ina ang katawan niya. Abay, magtiis ka. Ikaw kasi malalagot ka kay lolo tatay mo niyan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Bis at magkikita pa tayo ng mga ninang mo sa bayan. Napahiyaw naman sa excitement si Teddy. Ilang oras ang minalagi nila para mag-ayos. Kamusta na kayo? Tanong ni Marvy, habang si Jay naman ay nilalaro si Teddy. Ito, sa awa ng Diyos, maayos naman. Hay nako, itong inaanak nyo, napakakulit. Pero masaya naman kami. Bumabalik din ang kapital namin sa taniman namin. Salamat pala sa tulong mo, Jay, para sa lupa na to, ha? Namutla naman si Jay. Yun na nga, Marcy. Pumunta kami dito para sabihin na hindi pala totoo ang titulong na bilhin nyo. At kukunin na daw ng totoong may-ari. Nangihiyang sabi ni Jay. Napatayo si Alicia. Hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Hindi pwede yun. Pinaghirapan namin yung lupang yun. At alam niyo yun. Ano ba naman to? Sino ba kasi nagmamay-ari nito? At nasa na si Jobert nang makuha kong pera ko? Galit na litanya niya. Di bali, ibabalik na din daw. Pangalaga lang pala yung papa niya sa lupang yan. At magawan pa ng lokong gawa ng peking titulo. Ang alam ko, tinanggal ng tatay niya sa trabaho. Basta, ang malagay mababawi mong pera. Pero nanghihinayang si Alicia. Sobrang laking titulo ng lupa na yun. Para sa kanilang pamilya. Kung pwede lang naman na pag-usapan. Bakit hindi, di ba? Baka ipagbili pa ng may-ari ang lupa. Kinabukasan ay hinihintay nila si Jobert at saka ang totoong nagmamay-ari ng lupa. Aaregluhin nila ito. Loko ka? Ang kapal na mukha mo? Hindi na nakapagpigil ng galit at sama ng loob si Alicia. Pinipigilan siya ng mga kaibigan. Halos sabunutan kasi niya si Jobert na nakayuko lang. Pasensya na talaga, Ali. Babalik ko naman ang pera mo. At saka handa naman akong pakiusapan ng may-ari ng lupa. Naputol ang diskusyon ng may bumukas ng pintuan. Halos nakakabulag ang sinag ng ilaw na galing sa labas, kaya napapikit si Alicia. Sa sobrang lakas ng hangin, ay parang kukunin na rin siya ni Lord. Unti-unti niyang binuksan ang mga mata. At una niyang nakita ang matang kinakabaliwan niya noon. Ang mga mata ng unang lalaking pumasak sa puso niya. Ang mga mata na iniisip niya araw-araw kahit sa panaginip. Si Terdy nga, nakatayo sa harap niya. Ma'am, tama ng titig. Tumutulo ng laway mo. Kilala mo ba siya? Untag ni Marvy sa pananahimik ni Alicia. Siya si Terdy. Simpleng sagot niya sa mga kaibigan. Hala! Siyang wishing ex mo? Oh my God! Kaya naman pala baliw ka sa kanya noon. Nakakabaliw naman talaga ang taglay niyang kagwapuhan. Baliw na baliw ka sa akin noon. Totoo ba, Alicia? Dinig ni Alicia ang pangingisay sa kilig ng mga kaibigan niyang baliw. Ano ba naman kayo? Pagtanggol niyo ako. Saway niya kay Marvy at Jay. Ano, nakalimutan niyo na ba? Sinaktan ako neto. Imbes na ipagtanggol, iniwan si Alicia ng dalawang kaibigan. Walang nagawa na sinalubong na lang niya ang mga mata ni Terdy. Ikaw ba'y may-ari ng lupa na sinasabi ni Jobert? Kastigo ni Alicia kay Terdy. Kaso, hindi nakasagot ang lalaki. Dumating kasi ang tatay niya. Uy, Sir Terdy, andito pala kayo. Alicia anak, siya ang anak ng may-ari ng lupa. Anang tatay niya. Ano naman ang nakain mo at bumili ka ng lupa dito sa probinsya, aber? Baling ni Alicia kay Terdy. Nagkibit ng mga balikat ang lalaki. Dito ako dinala ng hinahanap ko eh. Anyway, huwag ka mag-alala. Nakarating na sa akin ang problema mo. At huli naman ako makisosyo ka sa lupa. Para di ka ma-stress. Okay. Walang kimi na sagot ni Alicia. So, pwede ba tayo mag-usap na tayo lang? Settle ko nang nangyaring pekehan kay Robert. Ikaw na lang ang huling gusto kong makausap. Nagdadalawang isip man si Alicia, pero kailangan. Pumunta sila sa malapit na restaurant sa bayan. Kumusta ka na? Matagal na kitang hindi nakita. Yun agad ang bungad ni Terdy kay Alicia. Nagbigay yun ng kung anong pakiramdam sa babae. Bakit ka ba nandito, Terdy? Diretsuhin mo na nga ako. Una, ang gusto ko lang ay ang lupa. Wala nang iba.
Hindi ako sumama sa'yo dito para makipag-catch ng old days. Pero kung napilit ka, okay. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Okay na okay kami ng anak ko. Sana okay ka na sa sagot ko. Natigilan si 30. May anak ka? So, ibig sabihin may asawa ka na? Hindi komportable sa usapan si Alicia. Pero sumagot pa rin siya. Ano naman sa'yo kung gano'n na nga? Pwede ba? Diretsuhin na natin to. Gusto ko nang matapos to. Gusto na niyang umuwi sa bahay nila at yakapin ng mahigpit ang anak. Umayos ng upo ang lalaki. Mukhang nahimasmasan na. Pero may bahid ng panghihinayang at dismayang ekspresyon nito. Sige, unang kondisyon ko. Gawin niyo akong magsasaka sa 1 buwan at inyong-inyo ng lupa. Napanguwi naman si Alicia. Ano kakalang lalaking to? Nakalimutan na niyang nangyari? 3 taon nang lumipas? At bakit ka naman gagawin yung 30? At saka ang ganda ng buhay mo sa Maynila. Bakit pupunta ka pa dito para lang maging trabahante ko? Nasiraan ka na ata ng ulo eh. Tumangutang-ulang ang lalaki. Tama ka, Alicia. Nasisiraan na ako ng ulo. I guess araw-araw, habang iniisip kita. Kaya mas okay na to. Aanuhin ko naman ang lahat ng karangyaan kung nandito ang buhay ko. Ano ba, 30? Gumising ka nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kung wala ka matinong sasabihin, mas mabuting umalis ka na lang. Sapat lang ang galit at puot sa boses ni Alicia na wag pukawin ang atensyon ng lahat nang nasa loob ng restaurant. Pumunta ako dito para bumawi, Alicia. Babawi ako, promise. Kahit may anak na ako? Napalunok ang lalaki. Nagdesisyon ng buo. Mamahalin ko ang anak mo na parang anak ko. Please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon magpaliwanag. Promise, hindi mo pagsisisihan. Datama ko ng maling ginawa ko. Ang tagal kumilos ang tadhana para sa atin, kaya inunahan ko na. Bahala ka. Aalis na ako. Tumayo na si Alicia at walang seremonyang umalis. Hindi ako aalis dito sa Romblon na hindi ka magiging akin ulit, Alicia. Bulong ni 30 habang tanaw ang likod ng babae. Nakapag-isip-isip na siya. Suportado naman siya ng pamilya niya. Naayos na rin ang gusot sa pagitan ng ama at ina niya. Parang bumabalik na nga ang tamis ng pagmamahalan ng mga ito. Mula nang kulitin niya ang mama niya na kumbinsihin ng daddy niyang tigilan siya sa pagpipilit na ipakasal sa iba. Habang si Bea naman ay masayang nagpakasal na sa New Zealand. Nagkausap na sila matapos umalis na Alicia noon. Kaya ngayon, gusot naman nila ng huli ang haharapin niya. Nagkapatawaran na silang lahat. Kulang na lang ang minamahal niyang si Alicia. Gagawin ni 30 ang lahat para lang mapatawad siya ng babae. Kahit ano pa ang kapalit. Nakasakay si 30 sa kanyang sasakyan at papunta sa lupang pinag-uusapan nila ni Alicia. Nasa ulap pa rin ang isip ni 30. May anak na ang babaeng pinakamamahal niya? Hindi naman issue sa kanyang pagiging nanay nito. Kaya niya naman maging tatay sa bata. Pero ang iniisip niya, sino ang ama ng anak ni Alicia? May naging karelasyon ba ito habang wala siya sa buhay ng babae? Sir, ito! Untag kay 30 ng matandang lalaki. Napakay niya sa lugar. Pumarada siya sa tinuturo nitong paradahan. Nag-usap sila sandali. Salamat, Mang Pedro. Ito pong pera. Ako na pong bahala sa sarili ko. Sinadya talaga ni 30 na sa tabi ng bahay ng babae itong manirahan pansamantala. Maraming salamat po, sir. Tawagan niyo lang po ako kung may kailangan po kayo. Pumasok sa maliit na kubo si 30. Nakaayos na ang mga gamit niya. Ang sunod niyang gagawin ay magluto para kay Alicia. Natutong magluto ang binata nang wala si Alicia. Nagpaturo talaga siya sa ina para maipagluto ang babaeng pinakamamahal niya. Kinabukasan ay gulong-gulo pa din ang isip ni Alicia kung bakit nandito ang dating boss sa probinsya nila at paano nito nalaman na nasa Romblon siya. Marahil may plano ito. Dahil harvest session ay nagtungo si Alicia sa bukana ng mga ani sa bukid. Halos magulantang ang babae nang makita ang dati nitong minamahal. Nag-aararo ng kalabaw si 30. Magandang umaga, ganda. Bati ni 30 sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala sa nakikita si Alicia. Tinutuo talaga nito ang sinabi nito kahapon. Kahit puno ito ng putik at malayo sa pagiging malinis at swabing lalaki, ay sobrang pogi pa din ito. Napatampal noon na lang si Alicia sa naiisip. Bakit ka nandito? Umalis ka na nga.
Wala ka makukuha sa akin. Sagot ni Alicia. Ngumisi lang si 30. Ang aga-aga, nakasimangot kagad. Smile ka naman dyan. At saka anong walang makukuha? Oo mo lang, sapat na. Medyo may kalakasan ng boses ni 30, kaya narinig ng mga nagtitili ang babae na kanina pa nakamasid sa lalaki. Namutla naman ang husto si Alicia at inis na umalis. Pinabayaan na lang niya na ang tatay niya ang mamahala ng pag-aani ngayon. Babalik na lang siya pag magtatanghalian na. Kay gwapong lalaki naman na nakausap mo. Ali, anong pangalan nun? Tanong ng nakasalubong ni Alicia na si Aling Hilda. Ay, hindi ko po siya kilala. Pagtanggi ni Alicia, sabay ayos ng kanilang unang ani kahapon at ihahatid sa bayan. Ay, sabi-sabi, pinagkakalat daw noon na nagtatrabaho siya sa anihan ninyo. Ba't kaswerte mo naman? Oh, edi sa inyo na po. Kausap ni Alice sa utak niya. At sa kanong ipinagkakalat na naman ng lalaking yun? Kumandato sa kanya mamaya. Lumipas ang umaga. Busy si Alicia sa pakikipagsosyo sa bayan. Umuwi siya mga bandang 10:00 dahil lulutuan niya pa ng ulam ang mga trabahador nila. Mama! Sigaw ng batang makulit na si Teddy. Ano yon? Hinahalo ni Alicia ang pansit bihon at saka may tinola na siyang naluto kanina pa. May tanong po ako, bakit po blackboard tawag sa blackboard imbis na greenboard hindi naman siya black? Bakit po corned beef ang tawag sa corned beef hindi naman siya made of mais? Nakakalito talaga ang buhay. Problemadong tanong ng anak ni Ali. Napapikit na lang si Alicia sa tanong ng anak. Kahit siya, walang sagot doon. Pero bakit niya pa yun po problemahin? Ay nako Teddy, tigilan mo yan, gutom lang yan. Maghugas ka na ng kamay at paghahain na kita. Naghugas naman ng kamay ang bata. Hindi ito sumasama sa bukid dahil gusto nitong makilaro sa kapitbahay. Mga bandang 11:00 nang nakarating sa bukid si Alicia at napaawang ang bibig niya sa nasaksihan ngayon. Bumungad sa kanyang ama na hinahabol ng itak si 30. Ni walang nagpipigil. Parang enjoy na enjoy pa na nagpapahabol si 30 na hinahabol ito ng itak. Tay, ano ba kayo kay init-init? Ano ba ginagawa niyo? Kumain na kayo! Dahil sa sigaw ni Alicia, ay napatigil sa habulan ng dalawa. Pero huli na dahil nabalentong na sa putika ng tatay niya. Napatampal noon na lang talaga ang babae. Tinulungan din naman siya ni 30 at kinumusta. Unti-unti silang pumunta sa kubo. Kaya habang kumakain sila, ay talak naman ang talak ang babae sa pinaggagawa nila. 30, mag-usap nga tayo ng masinsinan mamaya. Sige. Simpleng tugon ni 30. Gutom na gutom ito at masayang nakikikain sa mga trabahador nila. Parang hindi ito laki sa yaman kung umasta. Dapat lang mag-usap kayo sa desisyon niyo sa buhay. Apat hindi ka na tumatanda anak. At saka umamin sa akin yung kanina, naaakyat daw siya ng ligaw sa'yo. Sabi ko wala namang kaso sa akin. Pero sa'yo at sa anak mo, ewan ko lang. Sabi ng tatay ni Alicia. Ayos na naman daw sa kanya na magpakatatay kay Teddy. Inamin din niya na siya ang kinukwento mo sa amin na boss mong pinaasa ka. Apat nakatikim na sa akin ng sapak yan. Tinanggap niya naman. Tawanan ng lahat. Si Alicia naman, hindi halos maproseso ang sinasabi ng tatay niya. Nagsalita ulit ang matandang lalaki. Handa naman siyang akuhin ang kasalanan niya. Basta ako, andito lang kami ng nanay mo. Sumusuporta sa'yo. Nagpalakpakan ng lahat ng nakarinig, kaya magiliw at proud na tumaas ng kamay ang tatay niya. Ani mo botante. Inirapan lang ni Alicia ang nakangiting si 30. Nang nagtapos ang trabaho nila, dinala ni Alicia si 30 sa bahay nila. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi na maitago ng babae ang panghihina. Sobrang miss na miss niya ang lalaki, pero hindi niya pinahalata. Hiniwakan ni 30 ang kamay ni Alicia. Mahal na mahal pa rin kita, Ali. Nagsisisi ako sa mga naging desisyon ko. Nakwento na din ni Itay nangyari sa buhay mo habang wala ko. At proud na proud ako sa'yo. Niyakap ni 30 si Alicia. Doon tumulo ang luha ng babae. Alicia, listen. Bago ka mag-resign, may banta na talaga sa buhay mo.
Isa lang hiling ng mga taong yun, ang layuan ka. Pero isang buwan din umabot ng paghahanap ko ng solusyon doon. Nalaman ko na lang na nakita mo kaming magkahawak ng kamay ni Bea sa restaurant. Nang araw na yun, humihingi ng tawad si Bea sa akin. Siya ang nagbabanta sa'yo. Gusto niyang matuloy ang kasal namin kasi buntis siya. Pero sa huli, nagkaayos din sila ng tatay ng anak niya. Na mali lang ang timing na nakita mo kami sa restaurant. Nakita kita sa digicam ng sakyan ko. Pero may kasalanan pa din ako. Hindi ko kasi kayang suwayin si Dad. Hindi sapat ang patawad. Pero babawi ako. Mahabang paliwanag ni Terdy. Bakit ngayon ka lang kung ganun? Kastigo ni Alicia. Ayaw kong hanapin ka nang hindi pa ako handa. Naduwag pa din ako. Aayusin ko muna ang sarili ko na maging karapat-dapat para sa'yo. Tumangu-tango si Alicia. Iniintindi ang lahat. Buong hapon, nagkwentuhan sila. Nagkasundo sila na susuyuin ni Terdy si Alicia. Naliwanagan sila sa lahat ng tanong nila. Hindi na sila magiging padalos-dalos. Bumisita ako dito habang nasa bayan ka. Sinalubong ako ng anak mo si Teddy. Nagkausap kami. Sasagot sana si Alicia pero sumingit ang makulit nitong anak. Mama, magbaba niyo ako. Ma. Oh, nandito ka po pala, Mr. Pogi. Magandang hapon po. Nagmano si Teddy kay Terdy. Nagpaalam naman si Alicia sa huli at inasikaso ang anak. Nakatulala pa rin si Terdy. Kanina pang umaga bumabagabag sa kanya ang mukha ng anak ni Alicia. Hindi kaya nagbunga yung isang gabi na nangyari sa kanila? Nang bumalik si Alicia at harapin siya, nagtanong na si Terdy tungkol sa tatay ng bata. Hindi ko alam ang pangalan ng tatay ni Teddy. Hindi ko kilala dahil nakilala ko lang sa bar. Lasing ako nun at di ko na matandaan ng lahat bukod sa madilim nun at nakakahilong ilaw. Lalong natigilan si Terdy. Hindi nga siya nagkamali. Napatayo siya at napatalon-talon na umiiyak. Nataranta naman si Alicia kung ano ang nangyayari sa lalaki. Ano nangyayari sa'yo, Terdy? Ilang minuto pa ay kumalma na si Terdy. Hinawakan niyang braso ni Alicia. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Kaya pala parang pamilyar ang mukha ng anak mo sa akin. Anak ko pala siya. Tatay na pala ako. Magsiselebrate ang mama at papa ko nito. Paanong ikaw? Teka nga, ikaw ba yung nakaano ko nun? Mulagat na tanong ni Alicia. Ang babae na mismo ang humanap ng kasagutan sa tanong niya. Tinalikod niya si Terdy at dun nga, nakita niya ang tato na palagi niyang napapanaginipan. Maliit na number 3. Iyon ang tanging nahagip ng alaala ni Alicia sa lalaking nakaniig. Magpakasal na tayo, Alicia. Masiglang sabi ni Terdy. Hindi na niya inawat pa si Terdy. Hinayaan niya na rin ito na lamugin siya ng yakap. Masaya din naman siyang malaman na ito pala ang tatay ng kanyang anak. Ma, anong nangyayari? Nagtataka ang untag sa kanila ni Teddy. Naghiwalay sina Terdy at Alicia. Yumuko ang huli para magpantay sila ng anak. May sorpresa si mama sa'yo, anak. Di ba gusto mong makita si papa mo? Tumangutang agad ang bata. Excited na excited. Siya ang papa mo. Si Terdy ang papa mo, Teddy. Ikaw? Mr. Pogi? Tumango at lumuhod si Terdy. Ayaw mo ba? Of course not. Niyakap ni Teddy ang papa niya. Huwag na ikaw alis sa buhay namin, ha? Dito ka lang sa amin, ha? Natatawa man si Terdy. Hindi na niya napigilan na maiyak sa higpit ng yakap sa kanya ni Teddy. Naging mabilis na mga sumunod na ganap sa pagitan ni Terdy at Alicia. Araw-araw na nagpapakater ang lalaki bilang selebrasyon ng pagiging tatay nito. Walang pagsidla ng kagalakan sa puso ni Alicia dahil sa mga ginagawa ni Terdy para sa kanila ni Teddy at sa magulang niya. Nang ayain sila ni Terdy na magtungo sa Maynila para formal na ipakilala sa mga magulang nito ang anak nila, agad na sumama si Alicia. At nang makabanding na ni Teddy ang lolo at lola niya sa tatay, mula nang mahihiling pa si Alicia. I love you, Alicia. I can't wait to marry you. Napapikit si Alicia. Di naman niya ang backhug na binigay sa kanya ni Terdy. Nakagawian na nito yun sa tuwing nakatanaw siya sa terasa ng kondo nito. Lalapitan siya at lalambingin. I love you too, Terdy. Buong pusong sagot niya.
Humarap din si Alicia para mapagmasdan ang mukha ng gwapong asawa. Nitong mga nakaraan, wala silang konkretong sagot kung paano nangyari na mahal na nilang isa't isa. Pero ang nakakatuwa, sinagot siya ni Thirdy na siya lang daw kasi ang may maladagat na halik sa lahat ng babae na nakahalika nito. Biro lang yun ang lalaking mahal niya, pero somehow, alam nilang seryoso din. Besides, nang may mangyari sa kanila, wala namang kaalam-alam si Alicia sa halik kung ano paman. Pero salamat pa rin sa wet kiss niya. Kung dahil pala doon kaya siya hindi nakalimutan ni Thirdy, ayos na ayos lang. Masayang masaya kasi sila ngayon. Indeed, love is worth the wait and pain. Alam ni Thirdy at Alicia na umpisa pa lang ito ng buhay nilang magkasama. Pero sigurado din sila na sa pagkakataon na yon, handa na silang ipaglaban ang dapat ipaglaban sa ngalan ng pag-iibigan nila. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.